Sa pula, sa puti ni Francisco Soc Rodrigo. Sino nga ba si Francisco Soc Rodrigo? Si Francisco Soc Rodrigo ay isang kilalang manunulat, abogado at alagad ng sining sa Pilipinas. Isa siya sa mga haligi ng panitikang Pilipino, lalo na sa larangan ng sanaysay at dula. Pinanganak siya noong Enero 29, 1914 at pumanaw noong Hulyo 18, 1990. Ano ang dula? Ang dula ay tinatanghal sa entablado na kinakailangan ng mga tauhan at mga props. Pag-unawa sa nilalaman, pumapaksa ang dula sa pula sa puti ay tungkol sa mga bisyo o sugal, lalo na ang sabong. Banghay ng dulang sa pula sa puti. Simula, ipinakilala sa kwento ang isang lalaking mahilig magsugal at umaasang manalo sa laro ng sabong. Naging interesado siya sa laro dahil tila madaling paraan ito. Nakilala niya ang isang lalaking mukhang matalino at mapagkakatiwalaan. Dahil dito nagkaroon siya ng tiwala sa kanyang kalaban. Nagsimula ang laro ng puno ng pag-asa at kumpiyansa. Ang pangunaing tauhan. Gitna. Habang nagpapatuloy ang biro, unti-unting natatalo si Kulas na siya ay nililinlang sa paraan ng paglalaro. Patuloy siyang nagtiwala dahil sa maayos at magalang na kilos ng kanyang pagnanais na manalo, kaya mas lalo siyang nalulubog sa panlilinlang. Wakas. Sa huli, napagtanto ni Kulas na siya ay nadaya, na wala ang kanyang pera at pag-asa sa laro. Doon niya naunawaan na mali ang kanyang padalos-dalos na pagtitiwala. Nagsilbing aral ang kanyang karanasan tungkol sa panganib ng pagsasayat at panlilinlang. Natapos ang kwento na may malinaw na paalala na maging mapanuri at huwag magpadala sa panlabas na anyo. Mga tauhan sa dula. Kulas, isang mahilig sa sabong at sa mga manok. Celine, mautak na asawa dahil sa kanyang taglay na isip, kahit na matalo si Kulas ay nananalo pa rin sila. Mensahe o aral ng akda. Ang aral ng dula ay iwasan ang pagsusugal dahil wala ka namang makukuhang maganda, malululong ka lang. Estilo ng pagsulat ng may akda, malayang pagsusulat. Bisa ng wika at pananalita. Mayroong malalalim na salita ngunit kakaunti lamang.